Those who are not in favor of the motion, please raise your right hand. Si Abante, ayaw talaga ma-impeach si BBM. Taina talaga, satanas talaga eh. Siya lang yung talagang ayaw ma-impeach si BBM. Pucha, oh. Siyempre man naman, natalo ka nung nakarang eleksyon, tapos biglang nanalo ka ulit. Taina, may utang na loob ka talaga pag ganyan, walang iya. Oh. Ibang klase, oh. Those who abstain, please raise your right hand. With 46 votes in favor, 1 vote against, and 1 abstain, the chair declares the De Jesus complaint as sufficient in form. Magandang araw mga banateros. Ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news. Pedro sa balat na YouTube, Boss D. At your service, another day, another kwentuhan session. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balon-balunan, puso, isip at kaluluwa. Lahat ng mga bobo, lahat ng mga bopol, lahat ng mga inutil, lahat ng mga tanga sa Pilipinas, mga vlogger ni BBM na mga abnoy. At syempre, mga taga-gobyernong mga kupal, animal, buwisit, pabigat, walang silbi, switik, salot, putok sa buho, hindot, palamunin, sintu, baliw, abnoy, sabog, batak, bagag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magdanakaw, sindikato, membro ng Kuratong Baliling, sa gobyerno, mga mandurukot, mga umit, mga mangungupit, mga durobo, mga tarantado sa bayang Pilipinas, mga demonyo, satanas, Judas, Barabas, Estas. Kamusta naman ang buhay-buhay mga bossing? Pebrero na, kaya naku po, umiinit, umatikabo ang mga bakbakan ngayong 2026. Katulad ng lagi nating sinasabi, ang taong 2026 ang huling pagkakataon ng mga buwakan ng ina para sirain, supilin, ilubog ang mga Duterte, pero hindi sila magtatagumpay. Hindi sila magtatagumpay dahil sa tagal-tagal na panahon mga bossing na tayong mga Duterte supporter, mga Duterte aligned pa politicians, tinatrabaho nila, buhay na buhay pa rin tayo. At ayan na nga, gusto na nga nilang magsanib puwersa mga tanga. Oo, sabi ko nga sa inyo, kung mga bobo sa Pilipinas magsama-sama, makakabuo talaga sila ng grupo. Ang tawag sa grupo nila, GPG. Ano yung GPG? Grupo na puro gago. GPG Riots ang tawag sa kanilang grupo, ang grupo ng puro gago na nagra-riot. At nagpapasiklaban, nagpapasikatan para sila ang maging standard bearer ng mga ulol sa Pilipinas. Ang Partido Ulol ay nagbubuo na ng alyansa, ang alyansa ng mga gago at mga tanga. Ayan, yung mga dilawan, pulahan, pinglawan, ayan, nagbubuo na sila. Sabi nila mahina na daw ang mga Duterte. Sabi nila mga Duterte daw ay wala na daw kapangyarihan, wala daw followings, pero nagbubuo sila. Nagbubuo sila ng mga grupo na tatalo lang sa mga Duterte. Diyos ko po, alyansa ng mga tanga. Kaya nga sabi ko talagang mahina ang mga kukote na itong mga ito. Mamaya may papakita ko sa inyong video patungkol sa mga mahihinang kukote na mga alagad ni Bongbong. Sabi ko nga, putang ina yan, mga binabayaran yung tatanga. Mga walang hiya kayo. Kaya hindi mananalo talaga sa aming mga ulol na yan. Dahil kami, Diyos ko po, ang yayamin na namin, ang wiwiti pa namin, mga tarantado pa kami. Paano mananalo sa amin yung mga bugok na mga vlogger nyo, pinagsama-sama nyo pa? By the way, mga bossing, by the way, highway. Mag-follow kayo sa ating Facebook page, ang Boss Dada Facebook page. Ayan, we are currently at 280 plus thousand subscribers. Congratulations. Panoorin niyo dahil itong Pebrero, mag-aano tayo, magfo-focus na ang banateros talaga. Tapos na ang bakasyon. Tapos na ang December vacation ng banateros. Tapos January naman, syempre, alam nyo na, birthday month natin yan. Ngayong February hanggang sa mga susunod na mga panahon, mararamdaman nyo talaga, siksik, liglig, umaapaw
Talagang sumasabog ang Banateros Brothers at lumalaki po ang ating pamilya, ha? Marami pong mga kapatid natin sa pakikibaka ang gusto nang sumama sa grupo ng Banateros, sa kausa ng Banateros, which is, ang kausa natin para sa malinis na Pilipinas. Ang advokasya natin ay itong ating mga kababayan ay pilitin, turuan kung papaano maglagay ng mga tamang tao sa pamahalaan. Diba? Yun naman yun naman ang gusto natin Ayaw natin nung salita tayo ng salita rito tapos putangin na yung mga kababayan natin, hindi natin sila ginaguide patungo sa pagpili kung sino ba yung mga maayos na mga magsisilbi talaga sa bayan. Dahil dito sa Banateros, pag tama palakpakan, pag mali banatan. So marami nang sumasama sa ating kausa na ang mga tama ay papalakpakan, ang mga mali ay talagang dudurugin ng pinong-pino, parang giniling, parang sisig, parang bopis. Kaya abangan ninyo dahil soon mag-a-announce tayo ng mga bagong makakasama natin sa pakikibaka. At syempre, sabi ko nga sa inyo, hindi lang ito pang vlogger, ha? Hindi lang ito pang mga content creator at pang mga influencers. Ito pong Banateros community ay para sa lahat, para sa ating lahat na mga nagmamahal sa bayang Pilipinas. Kaya mag-follow na kayo sa ating Facebook page. At dyan sa Boss Dada 2.0, nag-upload na po tayo ng mga videos dyan. Mga videos natin na mga highlights ng ating mga vlog. At syempre dito sa Boss Dada TV, ha, doon sa mga bagong subscribers ay maraming salamat sa inyo. Rest assured, hindi kayo maboboring dito. Rest assured, mabubuhay ang inyong mga dugo rito. Lahat ng mga fake news sa Pilipinas, dito natin pag-uusapan. At syempre mga bossing, dun sa mga lumang subscribers, mga loyal subscribers, maraming salamat sa inyong tiwala at hindi nyo kami iniiwan. Huwag kayo mag-alala, hindi rin namin kayo iiwan. Kahit na kaliwat kanan ng pananakot sa atin, kaliwat kanan ng pangaharas sa atin, mga kasong inihahain, hindi matatakot, hindi masusupil at hindi hihinto ang boses ng Boss Dada TV, lalo ng Banateros Brothers. So follow, subscribe, like and share. Importante yan. Maraming salamat sa panonood nyo sa ating nakaraang video. At kailangan lagi tayong malakas ang ating boses. Kaya i-like and share ninyo. Follow din ninyo si Banat Bay, si Coach Oli, si Jay Guevara, si Paring RJ, si Master Judea, syempre si Sir Jack, si Boss Dada, syempre lahat ng mga vloggers na talagang naghahatid sa inyo ng mga content na totoo. Mga Banateros, lalong-lalo na yung mga ibang mga vloggers. Andiyan dyan na, isama na natin lahat. Mga Bisdakeros, sila PH Update, sila PH News, lahat. Isama nyo na lahat. Ano ba mapag-uusapan natin mga bossing? Nako, marami tayong pag-uusapan ngayon. Yung impeachment ni VP Sara Duterte at saka ni Bongbong Marcos. Nako po, yung kay Bongbong Marcos, mga bossing, yung impeachment ni Bongbong Marcos ay yung dalawang impeachment niya nakalusot na sa Committee on Justice ni Luis Tre. Sufficient in form and substance. Palakpakan natin. That's the first step. After nyan, pag-uusapan na yan nila sa plenaryo. Everything is looking good. Hindi lang natin alam if palabas lang to, which I believe palabas lang talaga yan. Pero sige lang, sabayan natin yung kanilang palabas, yung kanilang pautot, tingnan natin. Dahil yung kay VP Sara Duterte din ay nag-ano na din sila, nag-file na din sila ng impeachment or magfa-file na din sila ng impeachment. Yung Makabayan Black, same complainants. Yung mga complainants ni Bongbong Marcos doon sa masa impeachment. Kasi ang masa impeachment, ang niya si Lisa Masa, yung dating congresswoman na wala rin silbi sa buhay. Yan si yung mga dating mga rally ng rally, hanggang ngayon nagrarally. Pero wala pa rin namang pagbabago sa Pilipinas. Yung mga boses na mga namamaos na pero wala pa rin namang nagagawa sa Pilipinas. So sila ngayon yung nag-file and then sila din ang magfa-file noong impeachment ni VP Sara. Kaya yun nga ang hindi natin alam kung paano nila i-manage yung dalawang impeachment. What if lumusot yung impeachment nila parehas? Yung impeachment nila kay Bongbong, impeachment nila kay Sara, paano kung lumusot yan? Parehas sa Kongreso at napunta na sa impeachment court ng Senado. Paano sila makakapag-focus, di ba? Di ba? Paano yan? So kailangan nila ilaglag yung isa. Pag nilaglag nila yung isa, sino ilalaglag nila? Si Inday Sara.
So ibig sabihin, wala rin niya, wala rin silbi yan. Di ba? Pero anyways, bago yan, may pag-uusapan tayong malupit. May pag-uusapan tayo, mga bobo talaga itong mga vlogger ni Bongbong. Meron na naman silang kasi natatandaan niyo si Madarahog, yung isang Duterte, hindi ko nga masasabi na Duterte aligned siya kasi lahat din naman tinatopic niya pero alam natin na katulad din natin siya na yung mga tama ina-highlight niya, yung mga mali ina-expose niya kahit sino pa yan. Ito si ano bang pangalan nun ni Madarahog? Basta nagpunta siya sa nagpunta siya sa may Ilocos kasi nga for the longest time, yung Ilocos hindi na pinuntahan yan. Tapos, 'di ba nagpunta sa Ilocos yung ICI. Ito sila Magalong, tapos ito sila sino ba 'yun, yung Asurin, yung Asurin. Asurin ni Bongbong na si Asurin. Nagpunta ron, sinabi daw wala daw silang mga nakikita na mga ghost projects, mga kung anik-anik illegal diyan sa Ilocos. So ito si Vince Dizon na putang ina, napakasinungaling na tao. Kung saan-saan nag-iikot, kung saan-saan nag-i-inspect ng mga tapos ng mga tulay na kailangan na naman daw i-repair, pondohan. Ewan ko, naghahanap yata ng pera talaga yan pero ang dami niya mga pinupuntahan pero never siyang nagpunta sa Ilocos Norte. Kaya nga ang tanong, persona non grata ba sa Ilocos Norte yan? Ba't hindi nagpupunta yan doon? Yun ang tanong. Siya ba ay persona non grata dyan sa Ilocos? Ba't hindi siya nagpupunta? So yun nga. Sabi nga, sige, ganun ikot ka ng ikot. Kami, bilang mga taxpayers sa Pilipinas, sige, kami na pupunta. Kami nagagastos. Gamit ang pera namin, pupunta na kami dyan. Nagpunta yung si Madarahog doon at in-expose lahat noong mga proyekto sa Ilocos Norte na mga wasak, substandard, mga sira, mga tulay na hindi natatapos, putangin yan. So ang dami niyang mga in-expose doon. At nung in-expose niya yon, nagalit itong si Sec Vince Dizon. Tinawag pa siyang matabang mama. Ang punto doon, ginagawa na nga nung tao yung trabaho mo. Bilang isang taxpayer, ginawa na yung trabaho mo, tinulungan ka na, ipinakita na sa atin kung ano yung mga proyekto doon sa Ilocos Norte mismo na baluarte ng mga Marcos. Again ipapaalala ko sa inyo, ang Ilocos Norte po, dalawa na po ang naging presidenteng Marcos dyan sa Pilipinas. Dalawa na. Sino? Si Marcos Sr. at saka si Marcos Jr. Pero nakita nyo ganito pa rin. Hindi pa rin maayos. Hindi pa rin ganun kaunlad ang probinsya nila. Bakit? Ibig sabihin, wala talagang mga silbi ang mga tao na yan. Sa distrito mismo ng anak ni Pangulong Marcos, ayan, naglabasan yung mga hindi tapos na projects. Mga projects na dapat natapos na pero hindi pa nangangalahati. Mga proyekto na napondohan na ibigay na yung mga kayamanan. Pero hindi pa tapos. Pag tinignan mo doon sa website ng DPWH, finish na pero doon hindi pa. At ang mga proponents nito, ang proponents daw niyan, yung anak na si Sandro Marcos. Mismong distrito niyan, siyempre siya ang proponent niyan. So ang daming mga hindi gawa, mga warak-warak na mga flood control. So instead, si Vince Dizon magpasalamat kay Madarahog para sa kanyang effort. Ganun ba? Sige, pupuntahan ko rin niya. Maraming salamat sa iyo, Madarahog. Kasi at least nagkaroon kami ng idea. Yung mga pinakita mo, sige, verify namin yan. Tapos actionan namin agad-agad. Dapat ganun, hindi Nagagalit sila doon kay Madarahog at mukhang ididimanda pa daw yung Madarahog. Dahil daw doon sa ginawa niya, hindi naman siya naninira. Pinapakita niya yung mga sirang kalsada, yung mga sirang tulay, mga proyekto. Pinapakita niya yung mismong mga tarpaulin. Yung mismong proyekto sa website, tapos na dito, hindi pa nagsimula ganitong taon. Dapat ganitong taon ng turnover, pero kalahati pala nagagawa. So hindi ba? Yun ay dapat na, yung expose na yun, dapat inaano mo, pinipick up mo at sinasabi mo na, napakabuti nung ginawa mo rito, napakahusay nung ginawa mo. Sige, dahil mahusay ka, mag-imbestiga, sige, i-deputize kita. Pwede naman ganun ikaw, sige, pumunta ka pa sa ibang mga lugar, tapos i-expose mo yung mga proyekto dyan, tapos kami ang mag-iimbestiga. Diba? Kasi busy rin kami. I can only do so much. I'm only one person. Pwede ako magpunta rito. Dito lang ako, kumbaga nakaschedule yan, pero kung tutulungan nyo ako, di ba ganun na maganda niyan, Vince Dizon? Kung tutulungan nyo ako, kung marami sa inyo ang gusto mag-volunteer to go to all the DPWH projects para tingnan kung ghost or hindi, malaking tulong yan sa investigasyon namin. Di ba dapat ganun? Pero po, ang unang niya kagad is parang, ikaw mali yung ginagawa mo ididimanda kita. Putang ina ninyo.
Nag-effort na nga yung tao ipakita sa inyo yung mga tarantadong proyekto, ididemanda nyo pa mga hayop kayo. Ngayon, eto, nung nagpunta siya doon, yung mga bobong mga vlogger ni Bongbong, nagsipagpuntahan din doon sa mga pinuntahan niya. At dinidebunk siya, pero yun nga lang, yung pagdebunk sa kanya, wala naman sila mga hawak na mga dokumento. Para lang sila nag-excursion. Tapos nag-vlog din sila doon sa Vinlagan ni Madarahog. Walang iya. Ito yung ilan sa mga ito may nagpadala lang sa akin, si Jay Guevara. Sabi niya, tingnan mo itong mga ulol na ito. Tingnan mo itong mga ulol na ito kung paano sila mag-content para i-debunk lang yung mga content ng mga banateros ng Madarahog, ng mga DDS vloggers. Tingnan ninyo, natin to. Reaction na natin mabilis lang. Sabi nila, unang imbestigahan daw ang Ilocos Norte. Bakit naman uunahin yung Ilocos Norte? Hindi nga bumabaha dito. Okay na yung bobo. Okay na yung pangit na, tanga pa. Walang hiya naman, bakit daw, ang sinasabi daw nila, tayo na yon, sige, unang imbestigahan yung Ilocos Norte. Boss, ganito kasi yan. Ang presidente kasi ng Pilipinas, taga Ilocos Norte. Tapos, congressman din sa Ilocos Norte, yung anak ng presidente. Alam mo ba, na ang pumipirma sa budget, presidente, kung di ka ba naman tanga, tapos, ang pinakamalaking insertion at saka ang pinakamalaking allocable ay yung anak ng presidente na taga Ilocos din. Bobo ka ba? Okay na inan mga tanga talaga eh. Tanginan mga ewan ko kung anong utak meron mga taho yata mga laman ng utak nito, mga hudas na ito eh. Bongbong, ito yung mga binabayaran nyo. Romualdez, Lisa Marcos, ito ba yung mga binabayaran nyo? Okay nang ina yan. May mga sasakyan pa kayo para magkakasama kayong mag-vlog. Ang tatangan nyo naman so bakit daw iimbestigahan ang Ilocos? Hindi naman daw bumabaha sa Ilocos. Putang ina mo pala eh. Hindi pala bumabaha sa Ilocos bakit may mga flood control projects sa Ilocos? Ang ina niyan, patay. Umpisa pa lang, katangahan na eh. Nilaglag mo kaagad yung amo mo. Wala palang baha sa Ilocos, ba't kayo gagawa ng flood control project sa Ilocos? Hindi ba yan nga usapan? Yan nga yung usapan ngayon. Hindi ba ang Cebu ay hindi binabaha? Pero bulk ng mga flood control projects napunta sa Cebu. Bakit? Binabaha ang Bulacan. Kasi ang Bulacan naman, kasama naman talaga siya sa mga pinaglaanan ng mga proyekto ng flood control. Pero aside from Bulacan, ang dami pang mga binabaha ng mga lugar sa Pilipinas. Bakit? Walang mga proyekto doon. Bakit yung mga proyekto nandiyan sa mga lugar na hindi binabaha, bobo? Di doon pa lang nilaglag mo na yung katangahan ng amo mo eh. Paano mong pipirmahan? Ganyan ka bobo si Romualdez. Bakit mo pipirmahan yung mga proyekto? Ba't ka mag-allocate ng mga flood control mitigation projects diyan sa mga lugar na hindi flood prone? Hindi naman pala flood prone ng Ilocos bakit doon kayo naglalagay ng mga flood control projects? Hindi ba pinapakita ni Madarahog doon yung mga flood control mitigation projects na mga gumuho? Putang ina, paano guguho yan kung di naman bumabaha pala dyan? Walang hiya itong mga ito. Ano pa? So dapat ang uunahin talaga yung Davao. Kasi konting ulan lang, bumabaha. Sa Davao? Konting ulan lang, bumabaha sa Davao? Paano bumabaha sa Davao na konting ulan lang? Lahat naman ng bayan dito sa Pilipinas, pag konting ulan lang, bumabaha, bobo. Hindi lang naman sa Davao bakit Davao ang uunahin natin? At saka, isipin yung Davao. Alam mo ba sa buong Mindanao, Davao ang pinakamayaman na probinsya? Alam mo ba sa buong Mindanao na ang Davao ang pinakanangunguna? At alam mo ba napasok ang Davao sa mga pinakamayamang syudad sa buong Pilipinas? Alak ng tinapay. Wala pong flood control projects na nag-fail sa Davao. Walang mga warak. Merong mga ini-enhance, merong mga nire-repair kasi normal man yan, maintenance kasama yan. Pero alam mo ba sa Davao, solid yung mga proyekto. Diyan pinapakita na nga sa inyo, pinapakita na ni Boss Mil sa inyo yung mga proyekto sa Davao. Ang dami na nga mga vloggers sa Davao, na mga construction workers na pinapakita nila paano ginagawa yung mga proyekto dyan. Walang hiya. Ba't Davao na naman? Alam mo, ang Davao kasi walang proyekto, walang pondo Davao eh.
Since 2022, hindi na pinondohan ang Davao City ng national government. Oo, wala. Anong sinasabi mong kailangan imbestigahan doon? Gunggong. Matagal nang tapos yung mga flood control mitigation projects doon. At matagal na rin tapos yung mga proyekto doon. At yung mga proyekto doon napakikinabangan na. Ang ganda nga nung tulay doon, inangkin pa ng amo mong si Bongbong tanga. Walang hiya kayo, mga utak tae talaga kayo. Pero maganda yan. Mag-imbestiga nga kayo sa Davao. Di ba iniimbitahan nga kayo ni Pulong? Sabi nga ni Pulong, sige na magpunta kayo doon. Kayo, di ba nagpunta kayo dyan sa Ilocos? So magpunta na rin kayo sa Davao. Tapos tingnan nyo yung mga proyekto sa Davao. Nakita nyo ba si Magalong doon? Putang ina yung mga langgam yung hinahanap. Nagpunta doon sa mga sa mga proyekto dyan sa Davao. Tapos putang ina nagkukukot-kot doon. Dahil wala nga silang makitang problema doon sa mga proyekto dyan sa Davao. Bobo ka. Pumunta kayo sa Davao, bilisan nyo, putang ina nyo. Ang tatangan ninyo, puro kayo hal-hal dyan. Sayang mga binabayad sa inyo. Hindi nyo napapabango si Bongbong. Inilalaglag nyo kagad si Bongbong eh. Sinasabi nyo kagad na hindi naman pala binabaha ang Ilocos. Di pala binabaha Ilocos. Bakit may project dyan? Tanga. Kayo mga kababayan, paeg ba kayo dyan? Bakit uunahin ang Ilocos Norte? Doon nga bumabaha kahit konting ulan, kahit Gaano ka konti? Kahit gaano ka konti, tsaka saan? Saan parte ng Davao yung binabaha pag umuulan? Oo, meron lang ilang mga parte na binabaha. Pero pag bumaha, nawawala din. Normal naman yun. Hindi naman sinasabing flood-free na ang isang lugar. Ang isang lugar ay binabaha. Ang punto rito, gaano kabilis nawawala yung baha. Yan ang use ng mga flood control mitigation. No? Flood control nga eh. Kinokontrol mo yung flood. Hindi naman flood control. So ibig sabihin, binabaha pero nakokontrol. Tanga ka ba? Eh kung sinasabi mo na ang Ilocos flood free, bakit may flood control project dyan? Hindi naman pala kayo binabaha. Ilan nyo mga bobo talaga kayo. dito sa Ilocos Norte, malakas ang ulan, hindi po bumabaha. Hindi pala bumabaha dyan. Ba't may flood control project nga dyan? Pukin ang ina mo, tanga ka. Bawasan ang bayad dito sa gunggong na to. Magkano ba? Minimum wage ba to? 350. Isang vlog. Kaya nababasan nyo ha. Tanginan to, pangit nan, tanga-tanga pa. Kaya pinapaimbestigahan ng Davao. Kaya siguro na gusto nila paimbestigahan ng Ilocos Norte. Uumpisahan pa lang ba nila ang flood Puro cut naman yung vlog mo. Ang ikli na nga, puro cut pa, pambobo. Nang tinapay, mali-mali kasi yung script nyo eh. control project ng 51 billion? Or nagdo-double time sila para hindi masilip? Para hindi masilip ang alin, tanga. Nakita mo yung makapal na librong binagsak ni ni Pulong. Oh, ayan tanginan nyo. 51 billion kayo ng 51 billion, pumunta na kayo rito, mag-imbestiga na kayo. Ako na nga nagsasubmit sa records namin para mag-imbestiga kayo, mga tanga. Wala nga nag-iimbestiga doon sa Davao. Nagpunta nga sila sa Davao nung nakaraan, puta nakalbo lalo si Magalong, pinagsasasabi nitong tanga na to. Bobo ang puta, nakarating ka na ba sa Davao? Inang-ina ka, baka sa Alimol ka palang nakakapunta, yabang-yabang mo na ha. Or inahanap pa nila ang 51 billion kung saan napunta? Tanga, alam na, all accounted for. Hindi 51 billion, 49 billion nga lang daw yun eh. Tangina to mga bobo talaga Comment down below. Tangina, comment down below, ha? Comment down below pa? Tanga, pucha. Comment down below. Pucha nga na parang, Australia? The land down under? Walang hiya na yan. Comment down na, may below pa. Inang mga to, mga bobo talaga. Walang hiya. Yan yung mga katapat natin. Yan yung mga itinatapat nyo sa Banateros. Putang ina yan. Walang mga silbi yan. Hayop. Hay, nako. Anyways, mapunta tayo mga bossing. Pumunta na tayo rito sa malupit na impeachment. Ayan na nga, nag-impeach na. Nag-impeach na sila kay Vice President. Nag-file na sila ng impeachment kay Vice President. Iyan nga natin to. I-play na natin tong video na to. Inihain ng mga progresibong grupo ang panibagong impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. At live mula sa Batasang Pambansa, may express report si Mobile Journal Amy Atienza. Amy, ano bang mga grounds ng impeachment na to na i-final nga? Ayan, grounds. Ano yung grounds? Ano yung grounds? Sige nga. Laban kay VP Sara.
Nikki, 2 impeachment complaint ang inihain. Palintik yung si ate mukhang isda Hype to reporter ng TV5 Mukhang bisugo Baka iprito ka Lintik yung labi ni ate, puro mantika Kakakain lang yata tapsilog nito. Sige, diretso, Amy Atienza. Ngayon sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Ayan na naman, nagparada na naman yung mga ulol. Sabi ko nga sa inyo, bubuo ng partido ito, partido ng mga ogag. Dahil na, pumarada na naman yung mga loka-loka Ang una ay inihain ng grupong Makabayan. Ang grounds sa nasabing reklamo ay betrayal of public trust dahil sa pag-abuso umano sa paggamit ng higit 600 million peso na confidential funds mula December 2022 hanggang third quarter ng 2023. Naku po. Paano yan? Paano gagana yung paggamit ng confidential funds kung mismong COA ang nagsasabi na walang pondo na naabuso? Paano magfa-fly ito? Hindi nagtatanong lang ako kasi unmodified opinion from 2022 to 2025. And wala namang sinasabi ang COA na merong misuse of funds. Meron lang notice of disallowance, NDA. Meron din namang mga NDA yung ibang mga ahensya. Pero walang sinasabi ang COA na meron silang na merong winaldas na pera ang opisina ni Inday Sara. Sinabi lang na meron ng mga hindi cleared, hindi na liquidate ng maayos, which is reconcilable. And noong ni-reconcile na ng Office of the Vice President at ng Department of Education, I believe, comments lang naman yung ibinigay ng COA. Wala namang sinabi ang COA kasi kung ang COA may nakita na pagwaldas ng pera ng taong bayan or misuse ng pondo, COA itself will file a case against the office. But the COA, which is ang COA ang pinaka ang COA ang pinaka ahensya na dapat na nagsasabi whether merong misuse ng funds or wala. Yung COA yun, hindi ito mga ulol na ito. So, ano pa? Kasama rin sa reklamo ang gross negligence of principle and transparency dahil sa hindi raw nito paghahain ng tamang liquidation reports sa Commission on Audit. Again, it is the Commission on Audit who's gonna say whether it's unliquidated or mali yung pag-liquidate or something. It is the Office of the Commission on Audit who's gonna tell us na may mga ganun. Hindi May taga-COA ba sa mga yan? Kasama ba nitong mga nagfa-file ngayon ng impeachment kay VP Sara yung COA? And noong mga hearings, nung mga nakaraang congressional hearings, sinabi ba ng COA na nagwaldas ng pera si Inday Sara? Hindi naman. So paano nyo nasasabi na nagwaldas nga ng pera? Kayo talaga? Mga propagandista kasi yan Siyempre mga makakaliwa. Yun ang nila. Maglagay ng idea sa isip ng tao. And kapag inulit-ulit yan, yung sigaw na yan, nagiging mukhang totoo. Ganyan ang propaganda. Ipinunto rin sa reklamo ang naging asal o hindi pagsagot ng Vice Presidente sa mga tanong ng Kamara sa mga idinaos nitong pagdinig. So i-impeach siya dahil hindi siya sumagot-sagot? Hindi naman, sumasagot naman siya. Pag sumasagot naman siya, pinipigilan niyo siya. Di ba? Nagpunta naman siya dyan. Nagpapaimbestiga naman siya dyan. Pag nagtatanong naman kayo, sinasabi lang naman niya na hindi naman kayo yung dapat na nag-audit sa akin kundi COA Ano ba sinasabi ng COA? Yung COA tanungin nyo. Kung ano yung tinatanong nyo sa akin, tanungin nyo sa COA, nasagot ko na yun sa COA Hindi naman kayo COA hindi ba? Yun naman yung sinasabi niya, anong problema nyo? Idinagdag din sa complaint. Tsaka sasagot ka, tatanga ng mga tanong nila. Sasagot ka, binababoy-baboy ka lang naman nila. Pag sumasagot ka naman ng pabalang dyan, nagagalit sila. Ilang beses sumarap si Inday Sara? Ilang beses sumarap si Inday Sara sa mga pagdinig? Ilang beses siyang tinanong at sinagot nga niya, nasa COA na. Inaayos na namin with COA. Saan nyo dinala itong pera na to? Inaayos na namin yun with COA. Kasi hindi naman kayo dapat nagtatanong sa akin yan, dapat COA. Hindi naman Commission on Audit ang Congress.
Pwede lang kayo magtanong, pero nasa sa akin kung sasagutin ko kayo o hindi. O kaya nasa sa akin kung paano ko kayo sasagutin o hindi. Magtatanong kayo tungkol sa pondo. O hindi tanungin nyo COA. COA nagtatanong nun eh. Sinagot ko na sa COA yun. Ba't ko ba kayo sasagutin? Ang testimonya ni Ramil Madriaga ang nagpakilalang dating Putangin na. Kasama pa yung kay Ramil Madriaga. Putangin na yan. Sabi ko sa inyo yung racket na yan. Bumagsak na kagad dyan. Ay nako, yung testimonya ni Ramil Madriaga. Tangin na, sabi ko nga sa inyo, napakaliwat kanan yung pagdidibang tungkol dyan. Hanap na anak ng tinapay. Oh. Ngayon nga, wala na nga yung istoryahin na yan eh. Wala na, supot na yan eh. O, so talagang ibig sabihin, totoo nga yung balita na itong mga makakaliwa may access doon kay Ramil Madriaga. This Ramil Madriaga person, he has nothing to lose. Lifetime imprisonment eh. Yung kanyang kaso eh. Oh, so ewan ko lang. Sige, maganda rin naman. Yan. Maganda rin naman gamitin niyo yan para pagdating dun sa actual na hearing kung may impeach siya diyan, tingnan natin kung magfa-fly yung yung kasinungalingan ni Madriaga. security aid at umano'y bagman ni VP na sinasabing pinondohan ang kandidatura ni VP Sara noong 2022 mula sa Pogo at iligal na droga. Bobo, di ba? Ang pondo raw ni Inday Sara galing sa Pogo at illegal na droga. Tangina, walang Pogo tsaka illegal na droga sa Davao Oh, wala. Dito yan sabi ko sa inyo, si Inday Sara, mayor yun ng Davao eh. Tsaka si Inday Sara, sa tingin nyo, kailangan pa niya ng pondo para manalo. 32 million nga yung kanyang 32 million nga yung kanyang boto. Paano kailangan niya pa ng pondo ng Pogo at tsaka ng mga drug lord? Para manalo, sino mga drug lord to? Naubos nga lahat ng drug lord na panahon ni Duterte. Diyos ko naman kayo. Ano ba naman yan? Ano ba namang klaseng gawa-gawang istorya yan? Nakakatawa talaga yung testimonya na yan ni Madriaga. Alam naman natin hindi magpa-fly yan. Sa halip na sa February 6, inihain na ngayon na grupo ang reklamo kasunod ng deklarasyon ng Korte Suprema na dapat ibilang sa calendar days sa halip na session days ang prescriptive period sa paghahain ng impeachment complaint. Sa bagong desisyon kasi ng Korte, January 14, 2025 na ang petsang sinabing gumulong ang one-year bar rule kay VP Sara. Narito ang kanilang pahayag. Natin dito sa Kongreso minsan 3 araw na nagsisesyon pero 1 araw ang bilang pag hinihinto mo yung relo, di ba? Sa kanila, based sa decision na to, hindi, bibilangin namin yun na 3 days. Kaya ngayon, January 15, nag-lapse ang 1-year bar. So sa totoo lang, January 16 actually, pwede na pala. Kaya lang, late naman na namin nakita yung decision the other day lang. So kung ganun pala, pwede na mag-file anytime after January 15 at ito ngayon yung pinaka-opportune moment para sa amin para i-file yon. So we're following the Supreme Court decision, we're following the Constitution and the rules. Kaya in this case, tamang-tama ang pag-file nitong complaint na ito. Tinan mo, may lumilipad na langaw. Taina, nilalangaw na kayo. Kayong mga makabayan kayo, nilalangaw. Paano ngayon yan? May impeachment kayo kay Bongbong, tapos may impeachment din kayo kay Inday. So, sinong priority nyo yan? Sige, diretso. So, it is within the Supreme Court decision and after the 1-year bar. Hindi po talaga natin bibigyan ng excuse yung second highest position in the land. Kumbaga, kung corrupt yung pinakatuktok, corrupt din yung pangalawang nasa tuktok, dapat lamang na ma-impeach. Ang prayer po namin dito, talagang makita ng Committee on Justice that the complaint is sufficient in form and substance and there is a probable cause to impeach Sara Duterte as Vice President. Actually, karapatan man nila yan. Okay man lang yan. Sabi nga ni Inday Sara okay ako sa impeachment. Ayos yan. I am ready. They've been ready since 2022. Hindi, 2023. Alam na daw nila yan. So they've been ready since 2023 and Inday Sara is ready for a bloodbath. So hindi na nakakatakot to. Wala na yan. Hindi na yan nakakatakot. Ito pa yung isa, mga bossing. Yung impeachment kay BBM, tinalakay na kanina sa House. Ito, pakinggan natin.
talakayin sa Kamara ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Dito malalaman kung uusad ba ang mga reklamo laban sa Pangulo. At para sa updates mula sa Batasang Pambansa, nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Marian, pakikwento naman sa amin, ano bang mangyayari ngayong araw? Yes, Nikki, pasado alas 10 nga ngayong umaga, no, gumulong na yung pagtalakay ng House Committee on Justice sa dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Target na i-consolidate ang dalawang reklamo ngayong araw at tukuyin kung sapat ang forma o sufficient ito in form. Ibig sabihin, titignan kung ito ay signed, verified at endorsed ng kongresista. Ang unang Ayan, ito ang kagandahan doon sa ruling ng Supreme Court. Dumadaan na sila sa tamang proseso. Yung mga impeachment complaint, dumadaan na sa tamang proseso. Ano ba yung proseso dapat? I-receive ng Secretary General. O pag-receive ng Secretary General, i-refer yan ng Secretary General sa Speaker of the House. Tapos, pag na-refer yan ng Speaker of the House, isasama yan sa agenda. O, pag naisama yan sa kanilang agenda, i-forward na yan sa Committee on Justice. Tapos, yung Committee on Justice, titingnan kung ano ba yan, sufficient ba yan in form and substance, na-file ba ng maayos and all. Tapos, kapag pumasa na yan dito sa Committee on Justice, ayan na, tatalakayin na yan sa plenaryo. Ayan na yan, magtatalaga na sila ng dates kung kailan tatalakayin niya ang mga impeachment na yan. Diyan na ngayon maglalabasan ng mga ebidensya, aalamin na nila kung tama ba, karapat-dapat ba ito, and so on and so forth, pagbobotohan yan. O tapos kapag na-impeach sa Kongreso, o yan na, pag nasunod lahat ng hakbangin kasama yung sinasabi ng Supreme Court na kailangan lahat ng miyembro makatanggap ng ebidensya, makatanggap ng reklamo. Oo, tapos kailangan lahat makaboto. Bago mapunta yan dyan sa Senado para maging impeachment court. Ganon. So kaya dumadaan na sila ngayon sa proseso. Di maganda. reklamo, inihain ng litigator na si Attorney Andre De Jesus. At sinabi din nila na hindi daw sufficient in form and substance. Ang talagang kritiko nitong mga impeachment na ito ay si Edgar Irici. Nandyan din siya kanina. Also, si Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. Ilan nga doon sa grounds ng kanyang reklamo ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at graft and corruption. Pinagtaksilan umano ni PBBM ang tiwala ng publiko sa pagpapahintulot na isungko o arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte para dalhin sa International Criminal Court. Bigurin daw na ibito ni Pangulong Marcos ang unprogrammed appropriations sa General Appropriations Bill. Nakasad din sa reklamo na nag-commit umano si PBBM ng graft and corruption dahil umano sa pagbenepisyo sa kickbacks at ghost projects. Binuurin daw ni PBBM ang Independent Commission for Infrastructure para umano protektahan ang kanyang mga kaalyado. Pinunto rin ni Andres sa impeachment complaint niya o ni Andrea De Jesus ang pagiging unfit to serve bilang Pangulo ni PBBM dahil sa issue o umano drug addiction nito. Samantalang ikalawang reklamo, kung matatandaan natin, inihain ng grupong bayan na inendorso ng Makabayan Bloc. 3 articles of impeachment ang kanilang ipinunto, no? Una, yung pag-institutionalize sa sistematikong korupsyon sa pamamagitan. Ayan, i-consolidate yan eh. Yung kay De Jesus at saka yung sa Makabayan, yung articles of impeachment ng parehas, i-consolidate. Kasi may dalawang reklamo. So, dito kasi sa Makabayan, walang nakalagay na yung pag-aresto kay Pangulong Duterte. Doon sa isa, meron. Tingnan lang natin kung meron silang mga supporting evidence documents na magpapalakas doon sa article na yon. Ng PBBM parametric formula na basehan umano para sa allocation ng infrastructure projects ng mga mambabatas at ibang opisyal. Ikalawa yung pag-abuso umano sa diskresyon sa paggamit ng programmed appropriations at ikatlo yung direktang pagkakasangkot umano ng Pangulo sa mga kickback at anomalous budget insertions. Pagkatapos matukoy kung sapat man yung forma, i-determine naman kung sufficient in substance yung consolidated na reklamo. Ayan, so aalamin natin kung sufficient in substance and form. And kanina, before tayo mag-vlog, pinapanood natin yung hearing na ito sa Kongreso at ito ang nangyari diyan. Nag-push through na
yung dalawang impeachment complaint na yan, nagkaroon pa ng pagtatalo pero nag-push through yan. Ito yung balita. Jesus complaint as sufficient in form. The same has been objected to by the Honorable Abante, and therefore we will be dividing the House. Those who are in favor of the motion, please raise your right hand. Sec, please count. Nagkakulani na si De Lima, oh. Oh, hindi na maitaas yung kamay. Halip na yan. Those who are not in favor of the motion, please raise your right hand. Si Abante, ayaw talaga ma-impeach si BBM, oh. Taina talaga, satanas talaga eh. Siya lang yung talagang ayaw ma-impeach si BBM, oh. Pucha, oh. Siyempre man naman, natalo ka nung nakarang eleksyon, tapos biglang nanalo ka ulit. Taina, may utang na loob ka talaga pag ganyan, walang iya, oh. Ibang klase, oh. Those who abstain, please raise your right hand. With 46 votes in favor, 1 vote against, and 1 abstain, the chair declares the De Jesus complaint as sufficient in form. Ayan ah. Pero yung sa Makabayan kanina, ano din yan, lumusot na din. Nagkaroon lang sila ng problema patungkol sa yung notaryo. Pero it turned out na okay din pala. Actually kanina si Abante noong nagbotohan, ayaw niya rin doon sa impeachment ng Makabayan. So nakita nyo, ayaw niya sa impeachment ni De Jesus. Ayaw din niya sa impeachment ng Makabayan. Ang gusto niya pa nga mangyari, ilabas yung mga complainant, tanungin kung yung pirma kanila ba. Inanon niya pa nga, sinasabi niya pa nga na pati notaryo dapat nandoon. So ang dami niyang hinihiling, ang dami niyang mga delaying tactics. Tapos meron pa siyang papaepal na na mag-walk out na lang daw siya kung hindi siya pakikinggan. Putang ina, gusto mo umalis ka na sa Pilipinas eh. Ang arte-arte mo. Talagang minike niya pa, point of order. Kung hindi rin lang ako pakikinggan dito, na lang ako, mag-walk out. Ulul, di umalis ka. Putang ina, natalo ka naman eh. Hindi ka naman nanalo nung nakaraang eleksyon, ulul. Kapal ng mukha mo. Makapagsalita ka dyan, kala mo naman importante ka. Diyos ko po. O ito, pakinggan natin yung statement naman ni Bongbong. O patungkol sa sa kanyang sakit ha. Sige. Kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ulul. Wala kami sa mabuting kalagayan. Nandiyan ka pa eh. Pag hindi na ikaw ang presidente ng Pilipinas, si Inday Sara na, o sigurado, mawawala na kami sa masamang kalagayan. Pero hanggat ikaw nandiyan dyan, wala kami sa mabuting kalagayan. O naman, eto, nagre-recover na rin. Pero maganda ang assessment ng mga doktor. Ang payat na nito. O, tinan nyo. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Kakagawa nyo ng mga picture. Kakagawa nyo ng mga picture ni Pangulong Duterte na payat. Kakagawa nyo ng mga fake pictures ni Duterte na nangihina, nasa wheelchair, ganun. Tingnan nyo, mauuna pa yatang mag-rest in peace to. Sa pinaggagawa nyo, panay ang tawag nyo sa mga Duterte supporters na dutae. Ayan tuloy, hindi na mata ito. Walang Diyo kayo talaga, oh. Nakakarma kayo. Alam mo lahat nung mga bumabanat kay Pangulong Duterte, nung nangamatay lahat eh. Oo, lahat ng mga salot sa lipunan. Nandiyan yung pare si Padre Damaso, yung isang Espanyol na nagpadre Damaso, namatay yun. Yung si Boy Baston ng Commission on Human Rights noon, namatay din yun. O sino ba yun? Yung sino ba yun? Yung may ganun, yung may kulay yung buhok na babae. Namatay din yun. O tinan mo si Edsel Lagman, namatay din. Si Enrile, namatay na. Si Akop, namatay na. Tangina, nauuna pa kayong namatay kaysa kay Pangulong Duterte na pinapanalangin nyo mamatay. O eto ngayon. Sa lahat ng mga katarantaduhang pinagagawa sa Pilipinas, kita mo, hindi namatay. O may lumabas pang video si Dean Chase. Grabe yung lumabas na video ni Dean Chase. Nung galing pala nitong sumubo. Ewan ko kung totoo yun. Totoo ba yun? Sa tingin nyo ba AI yun? Yung lumabas na video na naman na ang tindi pala na itong maman to, no?
Kung totoo yun pero palagay ko hindi totoo yun. Sa tingin ko lang Nothing serious, kailangan lang magpalakas ulit. Namayat na nga ako at sabaw lang ang binibigay sa akin ng ilang araw. Mabuti na Paano ka hindi papayat? Paano ka hindi magsasabaw? Wala kang gana kumain. Alam nyo ba, yung mga taong lulong sa droga, hindi yan masyado nagkakakain. Hindi natutulog, di kumakain, kaya ang bilis mga yayat. Pero hindi ko sinasabi addict siya. Sinasabi ko lang na yung mga addict ganun. Di ba napapabalitang addict daw to? Sabi nung kapatid niya, addict daw to Nagpa-drug test na ba to? Hindi pa. So is it safe to assume na addict talaga siya kasi ayaw niya magpa-drug test? at para akong nagdieta. Ang usapin natin ngayon ay tungkol sa mga pulisiya. Alam niyo po, bukod sa malakihang proyekto at iba't ibang mga programa ng pamahalaan, isang Malaki ang proyekto, wala nga ang proyekto Sabi mo malaki ang proyekto. bahagi ng trabaho namin ang magpakilala ng mga bagong pulisiya. Pulisiyang magpapagaan sa buhay ng tao. Ulul! Pulis yung magpapagaan sa buhay ng mga tao. Tagal-tagal mo ng presidente, hindi pa gumagaan yung buhay ng mga tao. Gumaan lang yung buhay ni Romualdez tsaka nung anak mo Paano natin malalaman na ang isang pulisiya ay maganda? Ang isang pulisiya na maganda ay matutupad kung anuman ang inyong ninanais. Halimbawa, para sa pamahalaan, para pagandahin ang buhay ng tao, para magbigay tayo ng magandang healthcare, para matulungan natin ang mga... Utang ina. Puro katarantaduhan na naman pinagsasabi nito. Baka may copyright pa to. Itong pinagsasabi nito may background music Walang Joe naman talaga. Ayan, meron daw siyang pag-abot program, beneficiary, may dashboard pa. Reach out 11,000, profile, reintegrated, admitted to pag-abot. Sector, may ganyan ka pa. Gago, hindi namin nararamdaman yan. Walang hiya ka. Ano pinagsasasabi mo na naman dyan? Mahirap para pababain ang presyo ng mga produkto. Pababain ang presyo? Kadiwa ng 20 pesos kilo ng bigas, gago, wala na yan. Kung sabog ka na naman ba? Kung ano na naman tong DA credits 20 rice program for sharp drop in food poverty perception. Tratado. Bagsak ang ekonomiya natin. Bagsak din ang buhay ng mga Pilipino. Pinagsasabi nito. Paano natin pagandahin ang ekonomiya? At kasama dyan Paano paganda yung ekonomiya? Bagsak nga. GDP natin 3 point something na lang. Walang hiya kayo. Government exceeds 2025 targets in job creation, poverty reduction. Totoo ba? Putangin dito ka maniniwala kay Claire Castro napakasinungaling yan. Fake news peddler yan, diyan ka maniniwala. Walang hiya talaga pulisiyang yan, ang ibig sabihin ay nagbibigay ng gabay kung paano natin aabutin ang ating mga pinapangarap. Pangalawa, nakakatulong sa pagpapabuti ng pag-uugali, behavior at pag-iisip ng mamamayan. No? Pag-uugali, pag-iisip, behavior, pumunta mo sa balita, ang dami ng mga baril-barilan na naman. Dami na naman assassination, bawat tao, lahat na naman, may saksakan na naman, lahat na naman may baril. Hindi ba nag-crackdown ka na ng mga loose firearms nung nakaraan? Bakit ang dami pa rin loose firearms? Tayo na lahat talaga ng sinimulan nitong ulul na ito, hindi na natupad, no? Madaling maintindihan ng kung sino man ang kailangan magpatupad ng pulisiya na yon. Pang-apat, kayang ma-enforce at mag-implementa. Pang-lima, Ayan na, yung 6.79 trillion national budget, tuwan-tuwa yung mga ulaga, Sige, tangina nyo, nakakatulong sa mamamayan, hindi pampabigat, hindi perwisyo. Daming alam nito. Dahil mo alam, BBM, wala ka naman nagagawa. Ilang taong ka na sa posisyon. Hanggang ngayon, wala ka pa rin nagagawang mga malalaking proyekto na makakatulong sa mga Pilipino. Yung subway project, alam mo, sa mga proyekto ni Pangulong Duterte, doon talaga ako sa subway project na excite. Sobrang excited ako. And sabi, kung susundin yung plano, dapat sa 2028 tapos na yan. Mantakin mo meron tayong MRT, may LRT, tapos may naging LRT2, LRT3. Pag pumunta ka sa Malaysia, yung subway system ng Malaysia ang ganda. Pag pumunta ka sa Singapore, yung train system ng Singapore ang ganda. Sa Korea, sa Japan,
sa mga bansa dito sa Asia, napakaganda ng mga subway system nila. Lagi kami nasa Japan. And yung subway system talaga ng Japan, lalo-lalo na dyan sa Tokyo, sobrang reliable. At saka talagang hindi ka na hindi ka na magsasasakyan. Makakaikot ka sa buong Tokyo ng tren lang. Lahat ng mga tourist destinations, lahat ng mga lugar, ano ba to? Lahat mapupuntahan mo yan dyan sa Japan. Makakaikot ka. Pero dito, meron ka lang MRT dito sa EDSA. Tapos, ang traffic pa sa EDSA. So kung halimbawa yung subway na yan, yung subway daw na yan, dadaan pati yan sa airport, mas magiging madali yung pagpunta ng airport, yung paglabas ng airport, yung pagpunta sa mga destinasyon, mas magiging mabilis. And magsasanga-sanga yan, mga bossing. Yan na yung simula. And then masusundan niya ng mga panibagong line. Marami mga dadaanan yung mga tren na yan na mas lalong magiging pleasing yung Metro Manila, lalo na yung Pilipinas sa mga turista. Na-excite ako kung paano gagawin kasi sabi ko pa nga, binabaha pa naman dito sa Pilipinas. Paano kaya tayo magkakaroon ng subway? Ang ganda nung plano nung mga Japanese diyan sa subway. At gusto kong mapatunayan kung totoo ba na hindi babahain yung mga yan. So, alam mo yun, ito na yung parang gateway ng Pilipinas to the future. Pwede na tayo makipag-compete. Pucha yan. Hindi pa matapos-tapos, hindi yata nagkakaroon ng progress dahil hindi naman binabudgetan itong hudas na to. Talagang gusto nito paatras. Tapos ang sinasabi niya, next leap, Global South Infrastructure. Putsang ina, sumasali ka pa sa mga ganyang-ganyang usapan. Wala ka namang infrastructure na kapaki-pakinabang ginawa sa Pilipinas. Demonyo ka, walang hiya ka talaga. Ay, nako. Tigilan natin to, itong kay Bongbong na to. Walang kakwenta-kwenta. Ito pag-usapan nga natin to, itong kay Sir Jack. Ano ba to? Yung nyo kay Sir Jack, problema nyo? Itinuturing na national concern ng NBI ang pagkalat ng umano'y fake medical records ni PBBM. Karapatan man daw malaman ng publiko ang kalusugan ng Pangulo. Hindi ito dapat mauwi sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Hannity. Posibleng ipatawag daw ng NBI ang online personality na si Sir Jack Argota. Posible. Pero hindi pa sure. Kasunod yan ang pag-share nito ng umano'y peking medical record. Ayan basahin natin Pina-enhance ko kay ChatGPT. Di ko kasi mabasa. Ano say nyo dito? Question mark. Sa pagkakaintindi ko naman ay para bang may cancer sa kaliwang betlog si BBM na kailangan tanggalin. Sa pagkakaintindi ni Sir Jack, hindi naman siya doktor. Nagpakalat ba siya dito ng false information? Hindi. Nagbigay lang siya ng kanyang pagkakaintindi. Facebook niya to Sinabi niya dito, pina-enhance ko kay ChatGPT. Hindi naman niya sinabi na itong St. Luke's form or file na ito, legit. Wala siya sinabi gano'n. Pina-enhance ko kasi di ko mabasa ano sa inyo dito? Nagtatanong siya Sa pagkakaintindi ko naman ay para bang may cancer sa betlog. Alam naman natin na ito si Sir Jack Argota, komedyante to. So magpapatawa to, ginagawa niyang katatawanan itong balitang ito na putang ina, halatang halata kayo. Nahalata kayo na talagang itong St. Luke's fake na dokumento na yan. Napaghahalata kayo na kayo ang nagpakalat niyan. Dahil gullible ang mga Pilipino, dahil tatanga-tanga rin yung mga Pilipino, kukunin nila yan, ipopost nila yan, tas gagamitin nyo yun. Gagamitin nyo yung mga galamay ninyo sa Facebook, halimbawa sa Meta, para itag itong mga accounts na ito as fake news or magkaroon ng violation yung mga pages na yan enough para ma-take down nyo. But if I'm going to judge it by itong post ni Sir Jack Argota, sinabi niya, pina-enhance niya kay ChatGPT. May dokumento, kinuha niya yung dokumento, pinaliwanag niya, tapos
Sinabi niya na hindi ko kasi mabasa, and anong say nyo dito? O sinabi niya ba na totoo itong St. Luke's document na ito ay totoo? Na talagang si Bongbong ay ganito, ay ganyan, ay ganito, ay ganyan. Wala naman siyang sinabing ganun. Sabi nga niya dito, nagtatanong siya, may question mark, at sa pagkakaintindi nga niya, which is, hindi naman siya professional. Konduktor si Sir Jack. Konduktor si Sir Jack. Tapos, naglabas siya ng file na yan, tapos ininterpret niya yung ano na yan, yung mga nakasulat dyan, nagbigay siya ng mga diagnosis, prognosis, at kung ano-ano pa. Dapat matanggalan siya ng lisensya bilang isang doktor. At yon, nagpapakalat na siya ng fake info or fake news. Pero kung nagtatanong naman siya, may question mark, anong sa inyo dito? Sa pagkakaintindi ko naman, para bang? Ayan o, sabi niya, para bang? Mukhang. Tanginan yan. Ano dito? Anong problema dito sa post ni Jack? Halata talaga kayo na pinalabas nyo lang itong mga ganitong issue, yung issue ni Bongbong may sakit para ma-divert. Tapos kukuha kayo ng mga sikat na tao na sasabugin nyo yung balita para pag-usapan, para malihis na naman yung atensyon ng tao mula doon sa flood control scandal, sino yung totoo magnanakaw, and so on and so forth. So kaya nyo pinipili si Jack dahil hindi kayo manalo kay Jack sa asaran. Tangina ninyo, mga mahina kayong mga nilalang. Ni Pangulong Bongbong Marcos mula sa St. Luke's Medical Center. Isang bagay na pinasinungalingan na ng nasabing ospital at ng palasyo. Pero si Sir Jack yung personality, pwede ba yung ano ba yun? Yan ba yan? Ano ba yan? Ito si Sir Jack sa likod natin. No? Sir Jack. Isa siya sa mga nag-post. Isa siya sa mga nag-post. Hindi naman niya sinabi na itong at saka nagsisirculate yan. Ang dami ng mga personalities na nag-post din nito. Kaya nga, kapag kayan, kumalat na sa circulation, kukunin mo yan. Ang dapat dito, ganito, ang gagawin dapat ng NBI, hindi. Kasi si Sir Jack, pinost niya yan dahil yan, kumalat na yan sa social media. And itong Meta, hindi naman na-take down yan agad, kaya nakukuha pa yan ng mga tao. O ngayon, kami sa NBI, ang gagawin namin is, ititrace namin kung sino ang nag-post or gumawa nitong fake news or itong fake document na ito. Oo, yun ang gagawin namin. Sino amongst dito, makikipag-coordinate kami sa Meta para alamin sino ang page or account na unang naglabas nito. Yun ang kakasuhan natin. Hindi yung mga nag-take up. Besides, kasalanan naman ng Malacanang talaga yan. Kasalanan ng palasyo yan. Bakit hindi kayo maglabas ng medical bulletin para hindi na kumakalat itong mga ito? Yun lang naman, ganun lang naman kasimple yun eh. Bakit isisisi nyo sa tao yung pag-speculate? And the reason why people are speculating because hindi naman kayo nagpapakita ng evidence na wala ngang problema sa health ng presidente. And dapat yan, dapat yan, maipakita talaga sa publiko yan. Dahil presidente ng Pilipinas yan eh. Kailangan talaga lahat ng mga bagay-bagay tungkol sa kanya, maipakita natin. Kaya pa ba niya? May sakit ba talaga siya o wala? Di ba? So itong gusto lang nilang targetin si Sir Jack kasi nga nakita nila si Sir Jack malakas. Dahil ito si Falsis, bobong abogadong bading, at galit sa mga bading. Ito si hindi sa lahat ng bading, may guding yung mababait na bakla. Galit ito si Argota sa mga tangang bakla. Kaya ito si si Falsis, pucha, tina-target siya. Dito sir, have you called them out for investigation? Anong ginagawa mo po? Ang po natin yan is maray natin ipatawag. So sasabihin na natin yan. Isasabihin na natin. Due process. Hindi naman kung ano side nila. Para marinig yung side nila. Well, ako din si Sir Jack Argota, sabi ko, it's self-explanatory. Ano ba sinabi ko dyan? Ano sa tingin nyo? Nagtatanong ako. Para sa akin. Hindi yun expert opinion eh. Yung inilabas si Jack Argota eh. So ako lang sa NBI, ang kailangan yung gawin dito, i-trace sino yung nagpalabas. Baka niyan mamaya, tiga Malacanang pa yung nagpalabas niyan. Baka mamaya, if we dig deeper, makita pa natin na ang nagpa-circulate pala nito, sila din para mapag-usapan at malihis yung taong bayan.
mula sa totoong issue ng pamahalaan natin ngayon or ng gobyerno natin, which is yung flood control scandal. Smoke screen na naman yan. O, bakit nyo iimbestigahan yung mga taong nag-post niyan? Before i-post ni Jack yan, pina-enhance na nga niya. Ibig sabihin, nagsisirculate na sa social media. Kung si Sir Jack ipapatawag nyo, lahat ng mga nag-post niyan, ipatawag nyo. Walang hiya kayo. Puro kayo kaek-ikan. Sabi ni Magno sa Politico Talks ng Bilyonaryo News Channel, ang online sharing ng fabricated documents kasama ang post ni Sir Jack ay maaaring maituring na cyber libel. Ongoing daw ang investigasyon ng NBI tungkol sa pagkalat ng peking record na ito. Tama yan, NBI. Imbestigahan nyo sino ang unang-una na nagpakalat nito. Oo, para malaman natin, propaganda ba to? Pero, aside from that, siguro NBI, you should also ask yung mga boss nyo dyan sa Malacanang, maglabas na ng medical bulletin. Because if you're saying that this is fake, kailangan maglabas kayo ng totoo. Kuha nyo? Oh, how can you say this is fake kung hindi naman kayo naglalabas ng totoo? Okay, yes, St. Luke said it's fake. Oh, sige, di ilabas yun na yung totoong issue. Ilabas yun na yung totoong kalagayan ng presidente. Para matapos na yung paghahaka-haka ng mga Pilipino, di ba? Mga ulul pala kayo eh. Walang hiya, oh. O ayan, at dyan nagtatapos ang ating talakayan. Mabuhay ang Bayang Pilipinas. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Mag-upload na tayo at least twice a day para hindi kayo mabore. O at sabi ko nga sa inyo, mararamdaman nyo na ang Banateros ngayon. Mas mararamdaman nyo kami dahil focus na tayo ulit. At ifo-focus natin sa totoong mga issues ng gobyerno, hindi sa mga chismis-chismis lang. Mabuhay kayo. Kita-kits ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tuto.